And all the time. Hallelujah. Ganinang buntag mga igsoon, dito ko sa Open Grace, sa Lapu-Lapu ng church, nga gitagaan ta og katungod nga mo preach dito mga igsoon. Ang akong giwali dito mga igsoon is open my eyes. Karon mga igsoon, without knowing nga akong gi-prepare po ninyo is one way or the other, pari-pariho ra mga igsoon. No? Last week, unsa ganito atong message last week, unsa ganito. Kinsay diri last week? Isang kamot. Okay. Ang wa mo ari last week, ang wa diri isang kamot. Asa man di ay mo? Kinsay ni Anhi, wala ni Isa. Kinsay wa ni Anhi, wala ni Isa. Kay baon ako, hadlok mo pangutanon. Ang atong topic mga igsoon last week is abide in Him. Na? Abide, paghuyog, pag-uban ko no kaniya. Tungod kay, while nag-go ko karon mga igsoon sa akong devotional mga igsoon, nakita nako that the Lord is dropping into my heart mga igsoon. And I believe this is atong message for the season karon. No? Especially, I don't know what season we are in right now, but God is pouring down in my heart that we should abide in Him. Then second, mga igsoon, ang atong title sa topic karon is, unsa gani na diha, beholding Him. Oh, pagsudong kaniya. Wow. Inana di ay, no? So, atong niaging Sunday, i-abide ta, ubanta niya, karon magsudong ta kaniya. No? It's all about Jesus. Everything karon mga igsoon, it's all about Jesus. Mahimulagtas kabubuton sa Ginoo mga igsoon. One way or the other, atog yung ma-realize nga wa gyud tay mahimo. Kinsa may makabarog diri nga naagyo koy mahimo pastor bisag way Ginoo. Hallelujah. Wa tay mahimo mga igsoon. We might have the talent, we might have the capacity, you might have the funds, you might have the target market kung negosyante ka. But apart from God, we can do nothing. Amen ba? Salamat sa napo nga nito, O Lord. Hallelujah. Ang atong teksto karon mga igsoon naa sa Salmo 27, 1 ngadto sa 5. So atong hangyoon ang tanan sa pagbasa, no? Ready, 1, 2, 3, go. Si Jehovah mao ang akong kahayag ug ang akong kaluwasan. Kinsa man ang akong pagakahadlukan. Si Jehovah ang mao ang kusog sa akong kinabuhi, kang kinsa man ako malisang. Sa diha nga nagtigom batok kanako ang mga mamumuhat sa kadautan sa pagkaon sa akong unod. Grabihan, no? Bisan ang akong mga kabatok o mga kaaway, sila nang hipandol o nang pukan. 3. Bisan ang usa kadakong panon magapahamutang batok kanako, dili mahadlok ang akong kasing-kasing. Bisan ang gubat patindugon batok kanako, bisan paniini ako masaligon. 4. Usa sa butang ang gipangayo ko kang Jehovah, nga pagapangitaon ko, nga magapuyo ako sa balay ni Jehovah sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi, aron sa pagtanaw sa katahom ni Jehovah ug sa pakigsayod sa iyahang templo. 5. Kay sa adlaw sa kasamok, pagataguan niya ako sa iyahang puluyanan, diha sa tabil sa iyahang balong-balong, pagataguan niya ako, ituboy niya ako sa ibabaw sa usa ka bato. Wow. Hallelujah. Amen. Salamat sa imong pulong, Lord. Salamat nga imong pulong, Ginoo, adunay gahom. Salamat nga imong pulong, Ginoo, magpabilin nga magbarug. Mahanaw man ang tanan, apan ang imong pulong magpabilin hantod sa hangtod, O God. Salamat balang Espiritu nga imong ablihan among espirituhanon nga sa labutan karon. Aron among masabtan ang tanang butang nga imong itudlo kanamo karon sa espirituhanon nga bahin gayod. Maya kong pag-ampo, Ginoo, Lord God, nga imo kong tabunan sa imong cross. Haron ikaw ang makita o madungog og dili ako.
Mao'y akong pag-ampo nga ang imong gamhanang tuong kamot magagunit sa imong sulugoon karon, haron ikaw ako magapamuhat alang lamang gayod sa imong kahimayaan sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen og amen. Praise the Lord. Thank you, Brother Milky. Anyong hasayo. All right, praise God. Ang gasuwat nining baong salmo, mga igsoon, mao si Haring David. Unya nasayod gyud ta nga kini si Haring David, mga igsoon, ang iyang giagian sa kinabuhi, nagasaka, nagaubos, nagasaka, nagaubos. Daghan kayong ni kontra niya, daghan sang nidapig niya, pero naapoy daghang ni kontra niya, mga igsoon. Naay daghan nga gusto mo patay sa iya, ha? Nasay daghan nga mga gingharian nga napukan, daghan nga mga nasod nga iyang na-conquer, apan naapoy daghang kanasuran nga gusto mo conquer niya, mga igsoon. Sugod pa sa iyang pagkabatanon, mabati nato nga kini si Haring David, kung imo lang tanawon, wa man gisulti sa Bible, but as if second choice siya sa iyahang amahan. Nga naman, kaysa dihang nisugo si Ginoo, ang Ginoo ni Samuel, niingon ang Ginoo ni Samuel, Samuel, adtua si Jesse og dihugi ang iyang anak nga mamahimong sunod nga hari sa Israel. Tuod man ni adto si Samuel ni Jesse, mga igsoon, og pag-adto niya nangutana siya kan Jesse, aduna ka bay anak nga lalaki? Ningon si Jesse, naa propetang Samuel. Ngano man unta kay ningon ang Ginoo nga siya ang atong dihugan nga mamahimo nga sunod nga hari sa Israel. Tuod man gipresenta dayon ni Jesse ang iyang maskulado nga anak, mga igsoon. Dagko kay dugan. Biceps pa imo murag paa. Ubihan. Ang triceps pod murag paa. Inigana murag paa. Inigana murag paa. Tunga kayo dughan, mga igsoon. Taas nga tao. Apan sa diha nga niduol na si propeta Samuel para dihugan niyong Ginoo, Samuel, Samuel. Dili na siya mao ang gipili ko nga mamahimo nga sunod nga hari. Tuod man niduol na pud siya ni Jesse, kinsa man namili na pud si Jesse anak unya gipresentar nga himuong hari. Tuod man, mga igsoon, padayon nga ningon ang Ginoo, dili na siya mao ang akong gipili. Nahurot na lang ang anak nga gipresentar ni Jesse, mga igsoon. Wa gyud napili ang Ginoo. Ningon ang Ginoo, Samuel, ang tao mutan-aw sa gawas, apan ako mutan-aw sa kasing-kasing. God looks at the heart. It's not the outside appearance, mga igsoon. It's not even what you have. It is about your heart. It is about your heart. Ang atong kasing-kasing kung abli ba para sa Ginoo. Ang atong kasing-kasing nga magsimba ba sa buhi nga Dios. Whether you have millions or thousands or hundreds in your pocket, what matter, mga igsoon, is you have the heart that longs for the Lord. So tuod man ni adto si Samuel, ningon si Samuel, Jesse, wa may napili ang Ginoo ani kinsa man, wa na ba kay laing anak? Wa man gisulti sa Bible, pero wal nagbasa ko murag nangaut si Jesse ni siyang naaman, pero tuaman mas karniruhan nagbantay. Tuod man ningon si Samuel, tawga haron mahumanta. Gitawag nila David. Dito si David nagtugway sa karniro. David! Niadto si David, mga igsoon. Niatubang dito, mga igsoon, ni Prophet Samuel. O nga ningon ang Ginoo, mauna siya ang himuon kong sunod nga hari sa Israel. And then maybe niduol si Samuel niya, ningon siya, ikaw ang sunod nga hari, nga naman, kay sultian ta mo, mga igsoon, kanang magbantay kariro pulting bahuan na, mga igsoon. Ang gipili sa Ginoo ang nanimahog init, ang nanimahog tae sa karniro. In fact, mga igsoon, natay kanta sa kanang mga bata, no? Namag yung mga maestras bata, dahil na, Mary had a little lamb, cute kayo ang lamb, ganda-gandagan, no? Mary had a little lamb, pero nakaagi ko sa second bridge, mga igsoon, sa upon. Pag-agi na ko sa una na mga karniro diha. Di ba, Sir Alvin?
naanay ipamutang karnero niya, abliman ang bintana, ni sudyod ang baho, ug wa gyud mo gawas hantod nilapas kus mandawi mga igsoon. Nisakay gyud sa prunsit ang baho mga igsoon. Tan-aw nimo ang karnero, cute kayo, simuton nimo mga igsoon. So niingon si Propeta Samuel, David, ikaw ang himong sunod. Because sometimes, mga igsoon, we look at ourselves so small, gitanaw na to atong kaugalingon nga gamay, gitanaw na to atong kaugalingon nga dili takos sa Ginoo, apan naghatag ang Ginoo, mga igsoon, og pamaagi nga ikaw ug ako mahimong takos diha sa iyang presensya o diha sa pagpangalagad kaniya. It's not about what we did, but it's about what Jesus did on that cross. More than 2,000 years plus ago, He was stretched wide on that cross, nailed on that cross. Nitulo ang dugo, iyang giula ang dugo. Unya, He made a declaration, it is finished. Supposedly, ang imong trabahoon nga di nimo kaya, gitapos na, gitiwas na sa Ginoo dito. Si David ang napili, mga igsoon, nga ikaduhang hari. Apan paghuman niya pili, mga igsoon, wala siya mo padung dito sa trono o niya nilingkod. Haring David. Asa man nibalik si David, mga igsoon. Paghuman niya dihog, nibalik siya og bantay sa karnero. Imagine, gipropesayan na ka, gidihuga na ka. And sometimes we thought that after that, we have to sit down on the promise and what was spoken to our lives. But there is what we call process. Ang baka nga galakaw or ang manok nga galakaw, unya imong ingnon padung ni hotdog, dili na mahimong hotdog dayon. Iproseso pa na mga igsoon, isulod pa nagmakina, unya after a long process, mahimo na siyang hotdog bisag manok. Mahimong ka, unsa man ni chicken hotdog. Unya bisag way iro diha, dog lang gihapon. Pero di na lang ta diha mga igsoon, kay di ta mangitag problema mga igsoon. Amen. There is a process. God has called you for something. God has already seen your future. But in the present, to the time you will get to that future, this is what we call process. The process is not outside. Come on. The process is, kay kung ang process outside pa, okay na si David, ritso na dayon. Nga naman, nakapatay na gud siya bear. Iyang mga igsoon, dagkog lawas, wag yun kapatay bear. Snow bear tingali, gikaon na to. Pero si David, tungod sa iyahang pagproteksyon sa karnero, iyang gipatay ang bear. Nakapatay siya leon, pinaagilag bukog. Come on! Inana si Haring David, mga igsoon. So kung ang iya lang ability, iya lang nahimo, pasar na siya dito lingkod sa trono. But the process is not outside. The process is inside. Kaya ba nimo nga bisag dako na kaayo ang gisulti nga planos Ginoo nimo, makaya ba gihapon nimo balik ngadto og kuha sa tae sa mga karnero, og tuboy sa mga karnero, og pakaon sa mga karnero? Because sometimes what will hinder the promise is the character. The promise was already finished. Human na. Wa pagani ni saad ang Ginoo, gihuman na niya ang iyahang gisaad. Amen ba? Hallelujah. Salamat sa napo kabuok, Lord. Ang uban na siya. Amen ba ko di? Wa pa siya ni saad, gitiwas na niya. In fact, before siya nibuhi, mga igsoon, iya nang gihuman ang iyahang gisaad. Ang iyahalang gitrabaho karon, andam ba ang atong kasing-kasing para sa iyahang dakong saad sa atong kinabuhi. So David went through a difficult journey. Ups and downs and ups and downs and ups and downs.
Tuod man, niabot na siya sa gingharian, mga igsoon. Pag-abot niya dito sa gingharian, gikuha siya nga armor bearer. Wa pa dito. Gipahatod pa dito siya pagkaon sa iyang mga igsoon nga sundalo. Come on. Abi na kog hari ko. Can you imagine unsay giagian? Abi na ko gitawag ko nimo pagkahari, Lord. Abi ba na ko gitawag ko nimo para mamilyonaryo? Abi ba na ko gitawag ko nimo para manegosyante? Abi ba na ko gitawag ko nimo para ma-promoted? Pero nganong gahatod raman hinuong kog pagkaon ani. Dili si David ang highlight. Niadto siya gubat, dili haron makigubat. Niadto siya gubat, maghatod og pagkaon sa nagubat. Abi man akong hari, lalamove man di ini, food panda man di ko ani. Abot si David ito, food panda. Without knowing that all of these things are part of the process and the plan of God. Because pag-abot niya dito, mga igsoon, ang iyang nakit-an gyud, mga igsoon, ang iyang igsoon nga dakog lawas, nga dakog espada, dakog sagang, nagtago sa bato ug nagkurog. Nangita siya sa hari, si Haring Saul, utropod to as bato nagtago. Pag-abot ni David, siya, food panda, ay saba. Ingos David. Naunsa mo diya, uy. Ngano day mo? Ngano day mo? Ingon ng mga sundao nga, kita ka na, naihiganti. Gasigig bugal-bugal sa nasod sa Israel. Ug nagsigig tawag og kinsay mo sukol niya. One-on-one battle. Kung mapildi siya, surrender ang Palestine. Kung mapildi sa ta, surrender ta. Kinsa may mubatok, ana? Ningon des David, ako'y mubatok, ana. Tanaw ang mga sundao niya. Food panda ka lang, sakalam. Food panda lang ang sakalam. siya ay makigbatok. Ningon ang hari nga, di pwede David, kay tanawa o, wa man kay bicep. Ribs man na anani mo. Pagkata ang David, ang ribs man nakita. Di ka pwede. Ningon si David nga, no, nakapatay na kog bear, nakapatay na mo. Nakapatay na kog lion, nakapatay na mo. So ningon si Haring Saul, mao ba? Sige, ikaw mo fight, anak. Sige, gisulutan siya og armor ni Haring Saul. Gitagaag espada ni Saul. Puertim ding bugata. Ningon sila, lakaw na David. Okay, sung nako. Pwede ni sapsapan kamay na ito espada. Di katikang sa David, mga igsoon. Di ka ni kapasan sa espada. Nangahot si Saul. Kung Saul man niyo pag-away siya, tagay lang ko kuan bi. Ako lang mo away. Saplong lang akong gamiton. Sling lang akong gamiton. Ingon po tingay sa Haring Saul nga, bahala ka dito. Bahala ka sa buhay nimo. So, kuha siya og sling, mga igsoon, kuha siya ni makabato, at tubang siya sa higante. Si Goliath, mga igsoon. Maura to'y Goliath nga dako. Goliath day. Goliath, gamay mo des Goliath, mga igsoon. Dakong tao, tuod man, pasan si Goliath sa iyang dakong espada, sa iyang bangkaw. Si David gapasan siyang sling. Nga while gapadong si David, gaatake pod si Goliath. Let's get ready to rumble! On the right corner, weighing 100 pounds, gloves pa lang yan. Anas David, mga igsoon, sling lagi yahatan. Pagkatubang, anas Goliath, pap, anas David, shrink.
Patay. Walang kalaban-laban. Hindi man lang pinapawisan. Money na kagad. Sir Alvin, money na kagad. Trick! Igo, si Gulayat, patay mga igsoon. O nga, ang gigamit pag yun ni David, o putol sa o ni Gulayat, ang espada pag yung Gulayat. Bugat pa jud kayo, be. Itunong ang liog, be. Murag tagariso mga igsoon, kaputulog papel. Putol ang ulo. Paghuman, abi ni David, og padong nakalingkod, ani. Niingon si Haring Saul, salamat kay David, ha? Balik na dito sa karnero. Is there anybody here, mga igsoon, that you thought, yes, the promise is really big, but we forget that there's a process. That we have to understand that our character is molded. Nga mo fit siya according to the calling of God sa atong kinabuhi. Hello? Hello? So tuod man ang kinabuhi ni David, agsisaka. Niabot pagyud sa point nga ang hari nga iyang giserbisyuhan, mao pagyud mismo ang gusto mo patay niya. So noon kay si David mga igsoon, nga maghimo og mga salmo mga igsoon, nga naa siya taliwala sa mga problema sa kinabuhi. And according to the scholars and theologians, nga ang kaning gihimo mga igsoon, nga Psalm 27, naa si Haring David ani in the midst sa mga problema. Naa si Haring David ani in the midst of battle. Naa si Haring David ani in the midst of all testing sa iyang kinabuhi mga igsoon. But one thing ang imong ma-appreciate ni David mga igsoon, gitawag siya og a man after God's own heart. Perfect ba si David? No. Di na lang tamo adto, but read about the story of David. Kapila siya napakyas mga igsoon. Kapila siya nakasala sa Ginoo. But ang nakanindot ni David, mubalik siya sa Ginoo mga igsoon. Dili siya mudagan palayo, mubalik siya padung sa Ginoo. Nagingon diha mga igsoon sa Salmo 27:1. Salmo 27:1 atong balikan Jean. Sorry kaya na pag picture nako sa kong mata na medyo na Next slide. Haron di ko ma-slider eh. Okay. Ningon si Jehovah, ningon si David, si Jehovah mao ang akong kahayag ug ang akong kaluwasan. Now, think about it. Nganong nakasulti si David ani mga igsoon? It's because naa siya taliwala sa kangit-ngit sa iyang kinabuhi. You cannot say that God is your light if wa ka moagig kangit-ngit. And that is why sometimes kita mga igsoon muagi tag different season sa atong kinabuhi. Muagi tag different circumstance sa atong kinabuhi. Para unsa man na lisod-lisoron lang gyud tas Ginoo? No. Aron makailata sa Ginoo og kinsa gyud siya. Niagi ta nga nagmasakiton ta nganuman haron atong masinati nga tinuod ang pulong sa Ginoo nga ningon siya pinaagi sa iyang mga labod, giayo ta niya sa atong tanang balatian. Usahay mo agita nga naay pagkakuwang sa ato ang mga pagpanginahanglan. Nganuman haron mututok ta ngadto Ginoo ug masayod ta nga ang pulong sa Ginoo nga ningon siya ang atong Jehovah Jireh ang magtatagbo sa atong panginahanglan, tinuod siya. Usahay adunay kalibog na ikagubot sa kinabuhi mga igsoon. Nganuman haron masayod ta that Jesus is the Prince of Peace. Sometimes mahugno ta, ma-discourage ta, come on. Am I talking to real people here? Sorry kayo, Pastor ha, pero sukad ko na Christian, wa na jud ko na discourage. Puli na lang ta. Come on, I'll be real. There are times ma-discourage ka nga naman para makahibaw ka nga si Ginoong Hesus is ang atong hope of glory. Come on. Come on. There are circumstances that happens in our life so that we will know kung kinsa siya sa atong kinabuhi. And that we will know that the word that we are reading is true. O kinsa siya. Amen.
Hallelujah. Siya magigsuon ang kahayag. Unya na sinati na ni David, nganuman, naa siya gipalibutan og kangit-ngit, mga igsoon. I tell you, karon nga season, mga igsoon, mutanaw ka sa mga reports, mutanaw ka sa media, darkness is all around. There are mga laws nga gipas that are so perverted, mga igsoon. There are things happen that beyond what human can do. Murder diri, patay diri, mga igsoon. No? Come on. If you look at the news, makaingon jud ka, kangit-ngit na gyud ka, wicked na gyud ni nga generation. But in the middle of that darkness, mga igsoon, in the middle of the darkness that David is in, niingon siya, the Lord is my light. And I'm telling you right now, in the middle of the darkness nga imong giagian karon, you have the light, and that light is our God, the Lord Jesus Christ. He never leaves you nor forsake you. That wherever you are, whatever darkness you are in right now, He can shine His light on you. Can we give God all the glory and honor? Whoa, hallelujah. Praise God. And He continue, kahayag og nganong maghisgot magkakaluwasan o wala ka nang inahanglag kaluwasan? Gi-emphasize na ni David, maybe daghan siyang mga circumstansya nga giatake na siya, giigo na siya, and he needs salvation. Come on. There are so many times, mga igsoon, that we don't even need other people to attack us. Sometimes depression attacks. Sometimes disappointments attacks. Sometimes, come on, frustration attacks. And you don't need anybody to assault you or to kill you. By merely looking at all those things, you will be drowned by discouragement, by frustration, by disappointments. Come on. Nisaka na sad ang diesel og 3.25. No. Ha? Muubos na sad kuno siya og 1.20. Iyang musakan sa 3.50. But if maunay atong tutukan, mga igsoon, malunod yun ta sa discouragement. Mahugno yun ta. Na? You look at the money, mga igsoon, you look at the finances, makaingon yun ta, there's an economic crisis. But thanks be to God, we have a Savior na atay manluluwas. Ang Ginoo mao ang atong kaluwasan, mga igsoon. Nga sa panahon ani, moabot siya, mga igsoon, og iyang stretch out ang iyang mighty strong right hand, og i-pull out niya gikan sa atong circumstansya, gikan sa atong nahimutangan. Amen ba? Hallelujah. Ningon si Haring David, kinsa man ang akong pagkakahadlukan? Ang ubang theologians ningon siya, this is an act of faith. This is a word of a man of faith. But while garid ko ani, mga igsoon, nakarelate ko, nga naman, because there are times I preach to myself so that I gain faith. Nga naakataliwala sa pagpanginalan mo ka, ang Ginoo mo'y akong magtatagbo. So kanong mahadlok man ko? I am talking to myself. And as if nagtanaw ko ani na kanako. I think David is talking to himself ani. Naa siya taliwala sa iyang sitwasyon, and he is encouraging himself. Sometimes you lose people to encourage you. Sometimes nahutda na kag mga tao nga mo encourage nimo. Nawagtang pag yun imong wifi, di nakakatanaw online. Di nakakatanaw video. But you can stand in front of the mirror and say, the Lord is your light and your salvation. Whom shall you fear? Kinsamay imong. You can preach to yourself.
Have you tried preaching yourself? Wa pa gyud, pastor. Daghan kay mga instances that that David is preaching to him. He said, "Bless the Lord, oh my soul." Iyang gisultian iyang kalag. Daiga ang Ginoo. Nga naman, naa siya sa panahon nga lisod kayong pagdaig sa Ginoo. So iyang gisugo iyang kaugalingon. Kay bawo ko nga lisod idaig. Kay bawo ko nga daghang mga Judith. Kay bawo ko daghang mga Manning Hill. Kailan mo anak nila? Si Miss Judith o si Miss Manning Hill. Nga una nang moabot ni Mr. Manuel Du. Usahay wa pa moabot si Mr. Manuel Du. Tuwa na si Miss Judith o si Miss Manning Hill. Nga igo na lang kang mugunit, nga mutanaw, nga sa imong sweldo, nga mo goodbye. I hate to say you go, but have a good time. But you have to preach yourself. Say, the Lord is your provider. You face the mirror and talk to yourself. Dili na maong kanta atong, I'm not crazy, I'm just a little unwell. Di na mao. This is encouraging yourself. This is preaching yourself. Ano man, tungod kay you have the Word of God and you have to speak to your soul katong nahadlok nga kalag, katong nabalaka nga kalag, katong nag-overthink nga kalag. O nga, kung mag-overthink o nahadlok imong kalag, it will generate a wrong decision sa imong kinabuhi. Come on. I've done a lot of it. Kaya, muana ka sa daplin niya. Kung maiba, balik ko lang. Kaya usahay na yung mga panahon nga di na nimo mabalik. And then you already made a decision. But we have to move forward and accept nga nasayop jud ka. Hello? Lord, Pasko naman tingali, silent night na kailangan. Next, si Jehovah mao ang kusog sa akong kinabuhi, kang kinsa man ako malisang. And I believe he is talking to himself. Asa man ko mahadlok nga siya man ang akong kusog. Next verse. Verse 2, sa diha nga nagtigom bato kanako ang mga mamumuhat sa kadautan sa pagkaon sa akong unod. Gabiha, ang iyang tanaw sa iyang mga kontra, mukaon og unod. Grabe si David, no? Ang akong mga kontra daw, gusto nilang kaunon, kitkiton akong unod. Kung ako pas David, pwede tambok lang. Ay, ibilin lang unod. Kaya na ako'y problema ng tambok ka, bugat kayo. Nagtigom sila og mukaon sa akong tambok. Pero si David kay unod-unod man, unod. Ayang feeling nga mukaon sa unod ang iyang mga kontra. Bisan ang akong mga kabatok o mga kaaway, sila nang hingapandol o nangapukan. Wow! He is in the middle of a battle and he is prophesying and declaring that because of God, nangapandol o nangapukan ang iyang kaaway, nga gusto mo bahin-bahin, mo pikas-pikas, o mukuha sa iyang kaunuran. Isn't it a praise of somebody nga naigiagian sa kinabuhi? Ang nakanindot lang ni David, siya mismo ang mag-carried sa iyang kaugalingan. Ang nakanindot ana, kay the same God nga iyahang gi-declare siyang kinabuhi is the same God nga nahigugma kanimo o kanako. Amen ba? Atong paspasan kay nidugdug na. Okay, verse 3. Bisan ang usa ka dakong panon magapahamutang bato kanako, dili mahadlok ang akong kasing-kasing. Bisan ang gubat patindugon bato kanako, bisan paniini ako masaligon. Na ay pagsalig si Haling David. Asa man siya pagsalig sa iyang kaugalingon? Naa sa Ginoo. Mangutana ko, asa man tagasalig karon? Ay lang kong tubaga, mga igsoon. Kay if dili sa Ginoo, mga igsoon, na ay possibility, mga igsoon,
nga ma-disappointment ta sa atong gisaligan karon. Labi na karon padung na eleksyon, daghan na mga pag-ampo nga mga hitabo karon. Kay lain management, lain na pud tao. No, Chel. Reality. Magbag-o na sang kapitan, ayay. Hulipan na sa tanan. Come on. Even ang atong gigunitan, there is kalibutan, usahay, dili nato masaligan. But ang Ginoo, mga igsoon, kumoy atong saligan, na atay confident diya sa Ginoo. Amen. Next verse. Diri na ko mo stop, kay di na ta mo dugayon, kay napatay buhaton ni kahumanan ni mga igsoon. Ningon si David, usa ka butang ang gipangayo ko kang Jehovah, nga pangitaon ko. Unsa may iyang gipangayo og pangitaon, nga makapuyo ako sa balay ni Jehovah sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi, aron sa pagtan-aw sa katahom ni Jehovah o sa pagpakiksayod sa iyang templo. Adto siya mopuyo sa balay ni Jehovah, nganuman haron pagsudong sa katahom ni Jehovah. That's the goal of David. In the midst sa kabati, sa kangilad, sa nga atong mga makita karon. Come on, trust me. You can see ugly things in this world right now. Pero David made a declaration. Puyo lang ko sa balay sa Diyos. Puyo lang ko sa gingharian sa Diyos. Haron pagsudong sa iyang katahom. If magsudong kas kalibutan, ma-discourage ka. Pero kung ang Ginoo ang imong sudungon, mga igsoon, ma-encourage ka. Kung musunaw ka sa kalibutan, daghag pagpanginahanglan. Kung musudong ka sa Ginoo, daghang pagtagbo sa pagpanginahanglan. Come on. Come on. Are you with me? Kung magsudong ka sa kalibutan, daghang sakit. Daghang sakit. No? Pero kung mutanaw ka sa Ginoo, naa ang kaayuhan nga kanunay ibubo sa Ginoo sa atong kinabuhi. Sa final words, mga igsoon, di na ta mo agi Jen, kay time na. Adto na ta sa final words, na. Sa last nga slide, please. Thank you. Ningon diha, unsa man atong ginasudong. Unsa man atong ginatan-aw karon. Tungod kay kung unsa kuno ang atong tutukan, mao nay mo puno nato. Kung tutukan natong kalisod, kalisod jud tanan. Kung tutukan nato ang balatian, balatian jud tanan. Kung tutukan nato ang kabati sa kalibutan, bati ra gyud ang mopuno. Pero ningon si Haring David, musudong ko sa imong katahom. This is an invitation for us. I don't know unsa atong giagian, I don't know unsa atong gikinahanglan, I don't know unsa nga season ta sa kinabuhi karon. God is saying, ibali ang iyong pagtan-aw, pagsudong diri kanako. Wherein you can see beauty in the midst of the ugly situation. Asa man kita nagatuto karon. Ingon si Paul, fixing our eyes on Jesus, the author and the finisher of our faith. My dear friends, let this message be a sort of encouragement to all of us. Nga unsa man ang atong circumstansya sa kinabuhi, unsa may atong mga fears, unsa may atong mga kahadlo, kabalaka, ibali ang iyong pagsudong ngadto sa Ginoo nga nahigugma, nagatiman ug naay dakong plano sa imo ug akong kinabuhi. Pinangga ta niya igsoon. And He wants His plan to be fulfilled in your life. Maybe naa karon sa imong process. Just don't give up. Just don't give up. Because that process will end and you will find yourself stepping into your promised land.
Continue to fix your gaze on Jesus. Lastly, sa dihang naidako kayong unos, giuyog ang barko, mga igsoon, gisakyan sa mga disciples ni Jesus. Rock the boat. Rock the boat, baby. Ang problema, first nga pag-uyog sa barko, diha si Jesus, natug lang. Ikaduha, wa nag-use Jesus. May man to permiro, kay bisag natug, pero naa. Karon, wa nagyod. Pero sa dihang giuyog sila, nilakaw si Jesus, mga igsoon. Nagpakilid lang sa barko, mga igsoon. Wasad nagpabintang si Jesus ba? Lakaw-lakaw lang, ibabaw sa tubig. Pagkakita nila, mga igsoon, nanyagit silang tanan. Ay, multo! Si Jesus na? Come on. Moingon ta, kaila jugong Jesus. Kaila jugong Jesus. Sila, mas nakaila sila, mga igsoon, kay physically, nag-uban gid sila. Pero pag agi ni Jesus, usay lang, multo! Ako'y nakita nga kuan sa Facebook ba. Ningon si Long Mejia nga. Kung panalitan, manawag ko nimo, after 1 hour, makaila pa ka sa kong tingog. Ningon to yung kaistora, oo, kaila kayo. What about 2 hours? Manawag ko nimo, nga di ko magpaibaw kinsa ko, kaila pa ka nako. Kaila kayo. What if ugma ko manawag? Makaila pa ka sa kong tingog. Kaila, oy. Naagoy accent imong tingog. Ay, nga silang bantay ha. Sige, knock-knock. Siya, who's there? Karon pa lang gani, wala gani kakaila na ako. Pagingog knock-knock, who's there? Klaro kay silong Mejia to. And the same thing with God. We memorize verses. Come on. Mukuha tag scripture, atong i-memorize ang scripture. But when real scenario, real problem comes, real storm will come, we cannot even recognize Jesus and we say, multo. Because we are focusing, gazing on the problem rather than the solution. Tuod man, usara gyud ka disciple ang nisanong. Ningon, ay mo kadlok ako ni, si Jesus. Ningon des Pedro, kung ikaw na Jesus, palakwa ko diha nimo. Ningon des Jesus, lakaw diri. Tuod man, nihinay-hinag tikang si Pedro, mga igsoon. Og nilakaw siya padung ngadto kang Jesus. Kay nakatutok man siya kang Ginoong Jesus. Nagsudong man siya sa katahom ni Ginoong Jesus. Pero sa dihang nitanaw siya sa dagkong bawod. Og naminaw siya sa dagko nga mga hangin, mga igsoon. Kusog nga hangin. Nihinay-hinay po siya glubong. I encourage you. I encourage myself also. Para ato ni tanan. Whatever battles, whatever season, whatever circumstance we are in, behold the beauty of the Lord. Fix your eyes on Jesus. Diha ka makakita og katahom taliwala sa kapigot, kangilad o kangitngit nga imong giatubang. Diha lamang ni Ginoong Hesus. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ my Lord. Siya lang. Atong itutok ang itong mga mata diha kaniya. Amen? Mag-ampot na mga igsoon. Amahan nga langit nun, salamat kayo, Lord, sa imong pulong. Salamat kay Ginoo bisan sa hamubo nga higayon, Lord. Natagaan mi Ginoo, Lord God, ug assurance, Lord, nga ang imong pulong matuod, O God. Nagdepende lang kini kung asa kami nagasudong karon. Karong kahaponon, Lord, salamat sa pagpahinumdom nga anha kami musudong kanimo. Anha kami mo tutok kanimo. Anha kami mo gunit kanimo. Dili na mo ibutang, dili na mo ibuwag ang among gaze diha kanimo, Lord. Dili na mo ibulag ang among
pagtutok diha kanimo. Tungod kay way lain nga makatabang, way lain nga solusyon, way lain nga mag-ayo, way lain nga kalinaw, kundili ikaw lamang, Ginoong Hesus. So karong kahaponon, Lord, we behold your beauty all the days of our lives. In the mighty name of Jesus. And everybody will say, We are standing in your presence.